Cheska's point of view. Arcelia, ano bang magandang regalo kay Kent? Tanong ko sa aking kaibigan sa kabilang linya. May suggestion ka ba? Mahilig si Kent sa mga sapatos for basketball. Bilhan mo kaya ng Jordans. Tingin ko naman marami ka nang naipon dyan sa Dubai. Puro kasi mga peke mga nabibili niya rito. Ani Arcelia sa kabilang linya. Mahal yung ganung sapatos pero sige, itatry ko siyang bilhan. Ani ko. Kamusta na ba siya dyan? Nakausap mo ba siya? Ilang araw ko na kasi siyang hindi nakakausap. Palaging busy ang phone kapag tatawagan ko. Hindi. Hindi ko siya nakakausap, Cheska. Busy rin kasi ako Alam mo naman, graduating na ako sa college, right? Oo nga pala. Pasensya na sa istorbo At saka salamat din sa suggestion mo. O sige na, Cheska. Bye. At ibinabana ni Arcelia ang tawag. Ako nga pala si Cheska de la Vega. Isa kong OFW dito sa Dubai. At uuwi na ako ngayong week. Hindi ko na nga lang sinabi na uuwi ako sa mismo ang kaarawan ni Kent dahil gusto ko siyang sorpresahin. Ilang taon din kasi kaming nagkawalay. At itong unang pagkakataon kong uuwi sa Pilipinas simula nang umapak ako rito. Bumili ako ng mga chocolates para may maibigay ako sa Pilipinas. Mga gusto nila mama at papa at ng aking kapatid na si Chelsea. Nang makauwi na ako sa Pilipinas, ay tumawag ako kay Kent through video call. Gabi na at tahimik ang background niya kaya't na-excite ako sa gagawin ko. Hello love, sagot ni Kent sa kabilang linya. Happy birthday, love! Bati ko sa kanya. Ang tanda mo na. Humalakhak si Kent sa kabilang linya. Hindi naman. Salamat. Sana nandito ka sa birthday ko. Miss na kita Miss na rin naman kita, Kent. Konting tiis na lang at magkakasama na uli tayo. Ani ko. I love you, Kent. Aral mabuti, ha? I love you too, love. Yung allowance ko ba, kailan mo ipapadala? Napangiti ako. Magte-text na lang ako sa'yo, okay? Okay, love. O sige ibababa ko na muna ito. May tinatapos kasi ako na project dito sa bahay. O sige, love. Fighting O sige, bye. Niyakap ko ang cellphone ko nang ibinaba ni Kent ang tawag. Siya talagang lakas ko habang nasa Dubai ako at nakikipagsapalaran. Kapag naririnig ko ang boses niya, nawawala ang pagod ko, lalo na kapag may I love you sa bawat tawag. Ako ang nagpapaaral kay Kent. Tutol nga sila mama dun dahil may magulang naman daw si Kent pero sabi ko, kakayod ako para sa kanila at kay Kent, kaya wala silang nagawa. Hanggang high school lang kasi ang natapos ko dahil maaga akong namulat sa kahirapan at nag-abroad agad nang mag-college na si Kent. Ngayong nandito na ako sa perlas ng silanganan, so sorpresahin ko siya sa birthday niya at babawi ng maraming beses sa kanya. Sakay lang ng taxi ay dumiretso ako sa bahay niya dala ang cake na binili ko sa mall. Madilim ang bahay ni Kent nang dumating ako kaya't nagtaka ko. Umalis ba siya? Huminga ako ng malalim saka pinihit ang pinto. Napasinghap ako nang makita na hindi ito lock kaya't napangiti ako. Nandito nga siya. Baka nakalimutan niya lang mag-lock. Kaya naman inilabas ko ang lighter ko at sinindihan ang kandila sa cake ni Kent. Matapos kong masindihan ang kandila sa cake, ay maingat akong pumasok sa loob ng bahay ni Kent at maingat na umapak. Maliit lang naman ang bahay ni Kent dahil siya lang naman mag-isa rito. Nasa kabilang bayan kasi nakatira ang mga magulang niya. Habang papalapit ako sa kwarto niya, natigilan ako nang may marinig ako na kakaiba. Parang may tumatalon sa isang kutsyon o at isang ungol na siyang nagpakaba sa akin. Kent, ang sarap mo. Bilis pa, bilisan mo. Boses yun ng isang babae. Ang sarap mo, Arcelia. Napaatras ako sa narinig at napasinghap nang marinig ko ang sunod-sunod nilang ungol. Tuluyan ng tumulo ang luha sa aking mga mata. Anong kababuyan tong naririnig ko ngayon? Unti-unting kumuyom ang kamao ko at tinapangan ko ang aking loob. Mabilis akong pumasok sa kwartong nakabukas at binuksan ang ilaw at doon ko nakumpirma ang aking narinig.
Sa mismong harapan ko, nakita kong hubad-hubad sila Kent at Arcilia. Ang boyfriend at ang best friend ko. Cheska! Mabilis na umalis sa pagkakaibabaw si Kent mula kay Arcilia, tinakpan ng sarili. Mga hayop kayo! Sigaw ko at itinapon ko sa pagbumukha ni Arcilia ang cake na may kandila. Hayop ka! Sinugod ko si Arcilia na hindi pa nakaka-recover sa pagtatapon ko ng cake sa kanyang muka at hinila ko ang kanyang buhok. Cheska! Ani Kent at sinubukan pa akong ilayo kay Arcilia, ngunit nabulag ako sa aking emosyon. Sinampal ko lang siya sa mukha at nagpatuloy sa aking galit. Mga hayop kayo! Hayop kang babae ka! Pinagkatiwalaan pa kita! Mga hayop! Sigaw ko at malakas na hinila si Arcilia palabas ng kwarto at palabas ng bahay na hubot-hubad. Tama na, Cheska! Tama na! Tama na, please! Iyak ni Arcilia. Lumabas sa mga kapitbahay ni Kent at nagulat sila sa kanilang nasaksihan. Binitawan ko si Arcilia na ngayon ay niyakap na ang sarili dahil hubot-hubad siya. Agad siyang dinaluhan ni Kent at tinakpan ng kumot. Natawa lang ako. Wow, Kent! Tumulong muli ang mga luha sa aking mga mata. Grabe ah! Ito na ba yun? Hindi mo naman kailangang hilahin ng ganun si Arcilia, Cheska. Kaibigan mo siya. Wala akong kaibigan na ahas. Pagputol ko sa kanya. Umuwi ako rito para sana sorpresahin ka sa kaarawan mo. Umuwi ako rito dahil hindi ko na matiis ang Dubai dahil miss na kita. Pero ano tong madadatnan ko? Ang boyfriend ko at ang best friend ko. Putik na yan. Best friend ko pa talaga. Sinubukang lumapit sa akin ni Ken pero umatras ako at umiling sa kanya. Huwag kang lumapit sa akin. Ani ko. Nakakadiri ka, Ken. Nakakadiri kayo. Mga traidor kayo. Iyak lang ang tanging narinig ko kay Arcilia habang nakayakap sa kumot. Parang ako pang masama sa kalagayang ito. Cheska. Umiyak din ng walang hiya. Ba't siya umiiyak? Dahil nahuli ko siya? Nahuli ko siya sa kalandian nilang dalawa ni Arcilia. Kailan pa to, Kent, ha? Kailan pa? Umiiyak kong tanong. Kailan niyo pa ako nawalang hiya ng best friend ko? Hindi sumagot si Kent at yumuko lamang. Sagutin niyo ako! Kailan pa ito, ha? Kailan niyo pa ako niloloko? Sagutin niyo ako! Sigaw ko. Mukha na akong baliw dahil ako lang ang sumisigaw. Ako lang ang umiiyak ng todo dahil ako lang naman ang nasasaktan. Sila? Umiiyak sila ngayon dahil nahuli ko sila at nabiti ng kanilang masarap na hapunan. Kailan pa to? Umabing kayo. Kailan pa? Tanong kong muli at halos mapaluhod na sa lupa dahil sa panghihina ng aking mga tuhod. Sagutin niyo ako. 2 taon na. Sagot ni Kent. Pero wala kaming relasyon ni Arcilia, Cheska. Lumapit si Kent sa akin. Sa kama lang kami may relasyon. Sinampal ko siya sa pisngi kaya't natigilan siya sa pagsasalita. Walang hiya ka! Iyak ko. Walang hiya ka, Kent. Wala kang kwenta. Iyak ko sa harapan niya at pinagsusuntok ko ang kanyang dibdib. Ang laki-laki ng tiwala ko sa'yo. Akala ko hindi ka katulad ng ibang lalaki. Pero pinatunayan mo ngayon na parehas ka lang nila. Na isa ka sa kanila, Kent. Dapat sinabi mo na noon pa na ang kaibigan ko palang gusto mo. Nang hindi na sana ako magsasayang pa ng oras sa'yo. Cheska, magsama kayong dalawa. Mga traidor, mga walang kwenta. Sigaw ko saka ako tumakbo palayo sa kanila. Cheska! Sinubukan akong habulin ni Kent ngunit tinawag siya ni Arcilia na iyak ng iyak. At kung papipiliin siya sa aming dalawa, alam ko natalo ako dahil mas matagal niyang nakasama si Arcilia. Hindi ako umuwi sa bahay. Ako lang yata ang OFW na hindi nagpaalam na umuwi at hindi rin umuwi. Nandito ako ngayon sa isang bridge. Sobrang lamig at nililipad ang aking mahabang buhok. Blanko ang aking isipan na tulala sa kawalan.
Yung luha ko tuyong-tuyo na rin at wala na yatang ilalabas pa. Hindi ko na kaya itong nararamdaman ko. Ang bigat-bigat na. Grabe. Akala ko si Kent nang para sa akin dahil sobrang seryoso ko sa kanya. To the point na halos isakripisyo ko ng lahat para sa kanya. Ngayong niloko niya ako. Hindi ko alam kung may mukha pa ba akong ihaharap sa pamilya ko. Na minsan ko na ring tinalikuran dahil sa pagmamahal ko kay Kent. Ngayong sinampal ako ng karma, wala na yata akong lakas upang mabuhay pa. Grabing pag-ibig. Ganito ba talaga kasakit? Parang namatayan na wala naman. Dobleng sakit dahil tinraidor ako ng tanging kaibigan ko. Saan ako nito? Uuwi pa kaya ako? O tatalo na labang sa bridge na ito para matapos ng lahat? Yun ang nasa isip ko habang nakapikit. Ang tapusin ng lahat ng sakit. Red's point of view. Sir Red, nasan ka po? Hinihintay ka ni Miss Kayla. Ani sa akin ang aking sekretary na si Julius. Sabihin mo na umuwi na ako. Wika ko habang nagdadrive. Maulan kaya't medyo traffic. Hala sir, baka magalit yun sir. Nangako ka pa naman ng date sa kanya tapos hindi mo na naman pala susiputin. Problemadong sabi ng sekretary ko. Hindi ako nangako sa kanya, si mama ang nangako sa kanya. Masakit ang ulo ko Julius, kaya't ikaw nang bahala riyan. Ani ko. Pero sir, bye. Ibinaba ko ng tawag saka inilagay sa dashboard ang aking phone. I want to go home because I want to rest. Daming trabaho these past few days at kailangan na kailangan kong magpahinga. Kasalukuyan akong nagdadrive patungo sa condo unit ko pero medyo traffic. Kaya't medyo mabagal ang usad ko. Nang madaanan ng sasakyan ko ang isang bridge ay natigilan ako nang makitang isang babaeng nakatayo roon. Umawang ang labi ko't biglang kinabahan. What is she doing? Nakaspread pang kanyang mga kamay. May plano ba siyang tumalon? Hininto ko ang aking sasakyan sa gilid at saka lumabas dalang payong. Akmang tatawagin ko sana ang babae kaso bumaba siya sa pinapatungan niya. At nang makita ko ang kanyang muka, wala itong kabuhay-buhay. Mugtong-mugtong mga mata at mukhang nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Nang mapatingin siya sa akin ay natigilan ako. Mapakla siya ng umiti bago umikot ang mga mata niya't natumba. Mabuti at mabilis akong nakalapit sa kanya. Kaya hindi siya tuluyang bumagsak sa sahig. Dinala kong walang malay na babae sa aking kondo. At doon, nagpatulong ako sa babaeng kapitbahay ko na bihisan siya. At ako naman ang naglagay ng towel sa kanyang noo. Nilalagnat ang babae at halatang halata sa kanyang mukhang pagod at sakit. Bakit ka umiiyak? Sino bang iniiyakan mo? Malaya akong napagmasdan ng kanyang mukha. Maganda siya. Yun ang unang napansin ko. Kung hindi siya ordinaryong tao, pwede siyang maging artista sa mga Korean novela. Cheska's point of view. Nagising ako sa isang hindi pamilyar na kwarto. Masakit ang ulo ko at ang bigat ng pakiramdam ko. Nasaan ako? Nagpalingaling ako at una kong napansin ang kagandahan ng kwarto. Hindi naman siguro ito hotel na pinag-iistayan ko, right? Bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwa roon ng isang gwapong lalaki na nakaroba lamang. Biglang naglakbay ang aking isipan sa nakita. Good morning, gising ka na pala. Mabilis akong bumangon paupo at niyakap ang aking sarili. Sino ka? At bakit ako nandito? May ginawa ka ba sa akin? Tiningnan ko ang damit ko at namilog ang mata ko nang makita na hindi na ito yung suot ko kagabi. Anong ginawa mo sa akin? Easy woman, wala akong ginawa sa'yo. Sinungaling! Sigaw ko at mas lalo lamang akong nataranta. Bakit ka nakaroba akong ganon? At paanong nag-ibang damit ko? Nakita kita sa bridge. Paliwanag ng lalaki. Dinala lang kita rito at nagpatulong sa kapitbahay ko na babae. Wala akong nakita sa'yo. So calm down. Mukhang totoo naman ang sinabi niya dahil seryoso naman ang kanyang boses. Bukod ron, nakuha niya ang atensyon ko. Nakita niya ako sa bridge. Nakita niya bang pag-iyak ko? Kumayam ang kamao ko nang maalala ko na naman ang nakita ko kagabi. Ang ahas kong kaibigan at ang makatikong boyfriend. Wala sa sariling tumulo ang luha sa aking mga mata. Ngunit agad ko yung pinunasan. Nakita ko ang taranta sa lalaking nakaroba at binaba ang dala niyang tasa. Hey, don't cry. Promise wala akong ginawa sa'yo.
Nakita lang talaga kita sa bridge. Anya at tumabi sa akin para patahanin ako. Kung balak mong tumalon, wag mong balakin. Masasayang lang ang buhay mo. Marami pa namang nagmamahal sa iyo eh. Kumurot ang puso ko. Marami nga ba talaga? Kung marami, madali lang sana ako makakauwi sa pamilya ko. Hindi nga nila alam na nandito ako sa Pilipinas. Nakakapangsisi. Mas pinili ko ang lalaking wala namang kasiguraduhan at posible kang saktan. Nilaban ko siya sa pamilya ko pero ito ang isinukli niya sa 6 na taon naming relasyon. Ang lokohin ako. Here. Kinuha niya ang palad ko at may inilapag siya ron. Nang tingnan ko ito, umawang ang labi ko nang makita na chocolate ito na kisses. Napatingin ako sa kanya. Don't cry, You'll be fine. Kung ano man yung dinadala ng dibdib mo ngayon, mapapawi din yan. Anya sa akin. Hindi ko kilalang lalaking to pero medyo napagaan niya ang loob ko. Akmang magsasalita na sana ako nang bumukas muli ang pinto ng kwarto at pumasok ang isang sosyaling babae na namilog ang mata sa kanyang nakita. Namilog rin ang mata ng lalaki sa tabi ko at napatayo. Ma! Kaya naman pala! Ani ng sosyaling babae at malisyoso kaming tiningnan. Kaya pala't hindi mo sinipot si Miss Kayla dahil may tinatago ka palang babae rito sa kondo mo. Namutla ako sa narinig. Ha? Ma! Lumapit ang lalaki sa mama niya. It's not what you think. Ay, huwag mo nang i-deny, iho. Hindi naman ako galit. Ngumiti ng malaki ang mama ng lalaki at saka lumapit siya sa akin. Namutla ako lalo. Ikaw bang girlfriend ng anak ko, iha? Po, hindi ho. Ay sus, huwag mo nang i-deny, iha. Hindi naman ako galit. Humalakak ang sosyaling babae at saka ngumisi ng malaki sa amin. Ilang beses ko na kasing pinapa-arrange ng date itong anak ko para magkaroon na siya ng girlfriend. Pero hindi na pala kailangan dahil naririto ka na pala. Ma! Anong ginagawa ninyo? Tanong niya pat mas lalo pang naging malisyosa ang reaksyon. Huwag ninyong sabihin na you spent the night together? Ma, hindi po. Nako, huwag mo nang i-deny, iho, ha? Kitang-kita naman sa roba mo eh. Ani ng sosyaling babae at saka kumindat sa akin. Sana, makabuo agad kayo, ha? Para panatag ng loob ko. Alam nyo kasi matagal ko nang inaasam-asam na magkaroon ng apo eh. Dahil itong anak ko na lang hindi nag-aasawa sa kanilang magpipinsan. Hindi po kami subok kong pagpapaliwanag. Wala pong nangyari sa amin at hindi ko po siya boyfriend. Pero bingi yata ang sosyaling babae dahil nagpatuloy lamang siya sa kanyang ilusyon at walang pinakinggan sa aming dalawa. Hanggang sa umalis na ito nang may tumawag sa cellphone. Hindi kami nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Kaya naman ay problemado ang lalaki. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Pasensya na ha. Sabihin mo na lang sa mama mo na hindi totoo yun. Bumaba na ako sa kama. Maraming salamat sa pagtulong sa akin. Kailangan ko nang bumalik eh. Naiwan ko yung mga gamit ko sa bahay ng ex ko. Napalunok ako. At uuwi na ako sa amin. Ihahatid na kita. Hindi na. Tanggi ko. Sakto na itong ginawa mong pagtulong sa akin. Baka may gagawin ka pa eh. No, I insist. Alam ko na hindi ka pa totally healed. Allow me to drive you home. Wala naman akong trabaho ngayon. Wika ng lalaki saka lumabas sa kwarto. Wala akong magawa kung hindi ang pumayag sa gusto niya. Nauna kaming nagtungo sa bahay ni Kent. Hindi ako lumabas dahil nagpresenta si Red na siya na ang kukuha sa mga gamit ko. Pero wala si Kent doon pero hindi naman nakalakang bahay. Kaya't nakuha ko pa rin ang maleta ko. Galing ka bang ibang bansa? Tanong niya habang nagmamaneho patungo sa aming bahay. Oo. Kagatlabi kong sabi habang nakatingin sa may bintana. Dumating ako kahapon eh. Para sana sorpresahin ng boyfriend ko. Nakikinig lang siya sa akin. Pero ako paling nasorpresa. Natawa ako at hindi ko hinayaan na lumuha ulit. Ang lupit ng buhay. He cheated on you?
Derechahan niyang tanong sa akin na siyang ikinakirot ng puso ko. Bumalik kasi ang sakit. Palaging bumabalik sa isipan ko ang imahe na yon. Ang eksena kung saan nakapatong ang boyfriend ko sa kaibigan ko. Oo, garalgal kong pagkasabi. Ang boyfriend ko at ang kaibigan ko. Sa gilid ng mata ko'y nakita ko na humigpit ang hawak niya sa manibela niya. Naisip ko nga rin talaga na tumalon. Pag-amin ko. Pero hindi ko kaya eh. Ang dami ko pang hindi naaabot sa buhay. Hindi mo kailangang sayangin ang buhay mo dahil lang sa walang kwentang lalaki, Miss Cheska. Wika ng lalaki kaya't napatingin ako sa kanya. Marami pa dyan. Hindi ka mauubusan. Tumango ako at saka napabuga na lamang ng hangin. Hinatid nga niya ako sa bahay at gulat na gulat ang aking pamilya sa pagdating ko. Umuwi ka na pala? Bakit naman hindi ka nagsabi? Tanong agad ni Mama at inilipat ang tingin sa kasama ko. Sino ito? Bagong boyfriend mo? Pinalitan mo na bang pangit mong boyfriend? Ma, nagpunta yun dito kanina. Baka hindi pa yun nakalalayo. Hinahanap ka niya sa amin eh. Malay ko ba kung nasan ka eh, hindi ka naman nagsabing uuwi ka. Papasensya na ho. Bahagya akong yumuko bago inilipat ang tingin ko kay Red. Maraming salamat sa paghatid ah. Ngumiti siya sa akin at nakita ang dimples niya sa pagngiti niya. Walang anuman, aalis na ako. Cheska! Cheska! Namilog ang mata ko nang marinig ko ang boses ni Kent. Hindi pa man nakakaalis si Red, ay sinuntok na ito ni Kent. Kumulo ang dugo ko sa kanyang ginawa't agad na pumagitna. Sino itong tarantadong ko ha? Galit na sigaw ni Kent. Ito bang bago mo, Cheska? Galit na galit ka kagabi pero ngayon may bago ka na? O baka naman eh, dalawa kami. Sinampal ko siya ng malakas. Ang kapal na mukha mong ipasa sa akin ng kasalanan mong hayop ka. Sigaw ko. Umalis ka na rito, Kent, bago pa tuluyang magdilim ang paningin ko. Nagulat ako nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Cheska, patawarin mo na ako. Yung nakita mo kagabi, birthday ko kasi. Ani Kent, hindi ko naman sinasadya yun. Lasing lang ako. Wala akong pakialam kung lasing ka lang o hindi. Asik ko. Break na tayo, Kent. Namilog ang mata niya at hinawakan ng kamay ko. Bakit ka makikipag-break? Dahil ba may iba ka na? Baliw ka ba? Talagang yan ang dinadahilan mo, Kent? Bakit parang nag-iinerte ka na para bang wala kang ginawang kababuyang kagabi? Na para bang hindi mo kinakama ang best friend ko? Abay, hayop na yan ah! Narinig kong sambit ng aking papa. Cheska! Umalis ka na! Sigaw ko at saka pumasok na sa loob ng bahay. Gusto man akong habulin ni Ken pero hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataon dahil hinarangan na siya ni Papa. Kaya't wala siyang nagawa kung hindi ang umalis. Nagtagal din sa bahay si Red dahil ginamot namin ang sugat niya. Naku, sayang naman ang mukha mo't na-black ayan pa ng pangit na yon. Ani Mama matapos gamutin ang sugat ni Red na malapit sa mata niya. Mag-file ka ng kaso, iho, nang sa kulungan siya magtatapos ng kanyang pag-aaral. It's alright, thank you. Ani Red sabay tingin sa akin. Ayos ka lang ba? Tumango ako. Oo, pasensya na't nadamay ka ah. It's alright. Nagulat ako nang binigyan niya ako ng calling card. Tinanggap ko ito saka napatingin sa kanya. Call me if you want someone to talk to. I'm always available. Tumayo na siya't muling nagpasalamat bago ito umalis. Masaya ang aking mga magulang na nakauwi ako at nawala ang tampo sa kanilang mga puso nang malaman na hiwalay na kami ni Kent. Ayun lang kasi ang hinihintay nila. Ang matauhan daw ako. Hindi na ako babalik sa Dubai. Gustuhin ko man para makabawi sa mga magulang ko ngunit ayaw na nila. Gusto na nilang dito ako sa Pilipinas at mag-aaral na lamang ng kolehiyo sa susunod na pasukan. Ngunit sadyang mas gusto ko talagang magtrabaho. Kaya naman nang ma-hire ako sa isang mamahaling bar bilang waitress. Nagtrabaho agad ako upang mawala sa isipan kong nangyari sa relasyon ko. Ano ba naman to? May panty ni Inday! Anikot na kangiwing inangat ang panty na napulot namin sa isang sofa nang magsara ang bar. Bukod sa pagiging waitress, tagalinis din kami ng mga kalat.
Kaya minsan may napupulot talaga kami ng mga hindi kaaya-aya. Gaya na lamang ng panty, brief, iba-ibang laruan para sa, alam nyo na. At ang pinaka-worst, kondom na may laman ng ano ng lalaki. Punit ah! Natatawang sambit ni Rosella, ang aking katrabaho. Mukhang sobrang agresibo yata. Baka loose thread na talaga. Komento naman ni Divine. Alam mo naman minsan yung mga lalaki rito kumukuha lang ng mga babae galing sa labas. Tapos dadalhin dito sa VIP room nila. At ayun, wrestling agad. Hay nako, ang kakalat. Di ba sila naaawa sa mga tagalinis? Natawa na lamang ako sa itinapon sa trash can ng panty. 2 buwan na palang nakalipas simula nang dumating ako sa Pilipinas. At malapit na ring mag2 buwan simula nang magtrabaho ako rito. Matino naman ang bar na ito kahit tutol sila mama at papa. Mga mayayaman kasi kadalasan ng mga umiinom. At kung may babastos man, pinapalabas. Kaya nagustuhan ko rin dito dahil hindi toxic ang paligid. Mga mababait ang mga tao at mga matulungin. 4:00 ng madaling araw na akong lumabas sa bar at dahil wala nang masasakyan sa mga oras na ito, maglalakad na lamang ako. Ngunit hindi pa man nagsisimulang maglakad ay may nakita na akong isang pamilyar na lalaki na nakasandal sa kanyang kotse. Humihikab pa. Nung una, hindi ko nakilalang mukha dahil nagbago ang gupit. Pero nang magkatinginan kami, ay ngumiti siya at nakilala ko na siya. Red! Umayo siya ng tayo saka lumapit sa akin. Mabuti naman at nakilala mo pa ako. Anya sabay ngiti. Kamusta? Mukhang maayos ka na. Inayos kong buhok ko saka tumango. Oo, medyo maayos na ako. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Paano mo na lamang nandito ako? Nagtanong ako sa parents mo. Anya, galing ako ron kagabi kaso wala ka ron. Ganun ba? Pasensya na, panggabi kasi ang duty ko. Hanggang madaling araw kaya't hindi mo ako mahahagilap sa gabi. Bakit nga pala? Matagal bago siya nakasagot. I want to ask you a favor. Seryosong wika niya. Ano yun? Humakbang siya palapit sa akin at seryoso niya akong tiningnan. Pwede ba kitang maging girlfriend? Napasinghap ako't bumilis ang tibok ng puso ko sa kanyang tanong. Ha? Mama thinks that you're my girlfriend. Anya na. Problemadong problemado. Pinagyayabang niya pa ito sa buong angkan namin. And I wanted to see you. Bigla akong kinabahan sa sinabi niya. Pero hindi mo naman ako girlfriend. Awkward kong pagkasabi. 'Di ba? Pwede naman yung itanggi. Kapag itatanggi ko yun, hahanapan na naman ako ng bago ni Mama. And I am tired. Miss Cheska, nagulat ako nang hawakan niyang kamay ko. Please, this is just a one-day favor. Pagkatapos ng isang araw na yon, sasabihin ko na lang na nag-break na tayo. Alright? Pero kasi... Please? Nagpapi eyes na siya. Please? My lovely Cheska. My lovely Cheska? Isang araw lang at sasabihin ko agad na nag-break na tayo. Sambit niyang muli. Kung trabahong iniisip mo, I'll pay you a double. Just be my girlfriend for a day. Alright? Sumang-ayon ako sa gusto ni Red. Ang hirap din kasing tumanggi lalo na't siya yun. Kaya't nagpaalam ako sa boss ko sa bar na absent ako ng isang araw dahil may pupuntahan lang ako. Ito ang isusuot mo. Wika ni Red sabay pakita sa nakahanger na dress sa kondo niya. Si Mamang pumili niyan. She's so excited to meet you again. Namangha ako sa dress na ipinakita sa akin ni Red. Kulay-pula ito at sexy na sexy. Tubang kanyang design kaya't expose na expose ang collarbone ko niyan. Ang ganda. Kinuha ko ito sa hanger saka itinapat sa katawan ko nang tumingin ako sa salamin. Bagay kaya to sa akin? Tumingin sa akin si Red sa salamin saka tumango. Yes, it suits you. Maganda ka eh. Natigilan ako lalo na nang umiti siya sa akin. Red. Kinagat kong ibabang labi ko. Guwapo ka rin naman. Nang tingnan ko siya hindi na matanggal ang ngisi sa kanyang labi at ako rin. Hindi ko alam pero ang sarap niyang kasama kahit kakikilala ko pa lang sa kanya.
Nagpunta kami sa isang hotel kung saan nagtipon-tipon ng kanyang pamilya. Kinakabahan nga ako dahil hindi ako sanay sa ganitong sosyalan. Ngayon lang yata ako nagmukhang tao sa suot ko na ito. Para akong nag-ibang tao eh. Kaya nang makarating kami ay halos himatayin na ako nang makita ko ang buong angkan niya sa isang restaurant. Halos lahat sila'y nakatingin sa amin. Nakangiti. OMG! You're here, Iha! Kinuha ko ng mama ni Red palayo kay Red at saka hinila ko patungo sa mga bisita. Eto nga pala yung sinasabi ko sa inyo, ang girlfriend ng anak ko na si Red. Tumikim si Red sa gilid at nagmano sa mga tito at tita niya. Ang ganda mo naman, Iha! Ani ng babae na mukhang hindi nalalayo sa edad ng mama ni Red. Mabuti naman at may girlfriend ng anak mo. Ang akala namin tatanda siyang binata sa sobrang workaholic. Hindi no, tinatago niya lang sa akin. Mabuti na nga lang at bumisita ako sa condo unit niya. At doon ko nasaksihan ang kanilang pag-iibigan. Napangiwi ako sa madramang sinabi ng mama ni Red. Patatagalin pa ba yan? Tanong ng lalaking katabi ng babae. Mukhang asawa ng babae. Si Red na lang ang hindi kasal sa buong angkan. Ang mga pinsan niya may mga anak na. Sila kailan ba? Pinaupo ako ng mama ni Red sa tabi niya at saka ngumisi. Red, tumabi ka nga sa girlfriend mo. Lumapit naman si Red at tumabi sa akin. Kinuha niyang nanginginig kong kamay sa ilalim ng lamesa at saka hinawakan to. Napatingin ako sa kanya. Calm down. Oh Red, kailan ba kayo magpapakasal ng girlfriend mo? Tanong ng lalaki. Wala pa po kaming plano, tito. Sagot ni Red. Hindi naman po kami nagmamadali. Ay, nagmamadali ako, iho. Ani ng mama niya. Gusto ko ng apo. Ilang taon na ba ako? Malapit na ako mag-60. Ang lungkot-lungkot ko na anak. Ilan ba ang gusto mong apo, Rina? Tanong ng lalaki sa kanya. Gusto ko ng 1 dosenang apo. Sagot agad ng mama ni Red. 1 dosena para lahat makikinabang sa yaman ng pamilya namin. Para hindi maputol ang sumpa. Para magpatuloy pa rin ang dugong Lopez. Napalunok ako. Anong klaseng pamilya ba ito? Paramihan ba ng mga anak? Sa bagay, mga mayayaman naman sila. May karapatan silang mag-anak dahil mayaman sila at kaya nilang buhayin. Ang mga mahihirap, anak lang ng anak tapos hindi naman kayang buhayin. May iba nga na naging batang kalye dahil dyan. Humalakhak naman ang lalaki. Abay, kaya mo ba yun, Red Lopez? Ikaw lang nag-iisang anak. Kaya mo bang gusto ng mama mo? 1 dosenang anak raw. Taon-taon manganganak ka, iha. Napalunok ako. Bakit naman ako kinakabahan ng ganito wala namang kaming relasyon? At saka isa pa, magbe-break umano kami ni Red pagkatapos nito. Hindi ko na kailangang mabahala pa. Napatayo ako nang bigla akong maihi. Lahat sila'y napatingin sa akin. Excuse me po. Naiihi lang po ako. O sige iha, Red, samahan mo ang girlfriend mo, baka maligaw rito. Tumayo si Red at saka hinawakan ng kamay ko. Nakita yun ng mama niya kaya't para itong uod na nilagyan ng asin. Kilig na kilig. Let's go. Tumango ako saka lumabas ng restaurant. Wow! Buga ko ng hangin nang tuluyan na akong nakalabas at saka nakahawak sa dibdib ko. Nakahinga rin ng maluwag. Natawa si Red at saka pinagsalikop ang mga kamay namin. Napatingin ako sa kanya dahil doon. Pasensya ka na sa mama ko Anya sa akin. Ako lang kasi ang nag-iisang anak niya at natatakot siya na baka hindi na ako makapag-asawa. Ayos lang. Anikot nagsimula na kaming maglakad patungo sa restroom. Bakit kasi hindi ka pa nag-aasawa? Ilang taon ka na ba? 28. Sagot niya sa akin. I'm still waiting for the right one. Naku, good luck dyan ha. Sana hindi ka talaga tatandang binata. Natatawang wika ako saka pumasok na sa restroom para umihi. Matapos kong umihi ay nagtungo muna ako sa restroom para mag-retouch. At habang ginagawa ko yun, may isang babae ang pumasok at nakilala ko kung sino yon. Cheska? Nakita ko na namutla siya nang makita ko. What are you doing here? Arcelia. Malamig kong sambit sa kanyang pangalan at pinasadahan ko siya ng tingin. Nakikipag-date, ikaw?
Nawala ang putla sa kanyang labi nang marinig ang sagot ko. Nakikipag-date? Hindi niya yata nagustuhan ng narinig. Hindi mo na ba talaga babalikan si Kent? Natawa ko. Bakit ko babalikan? Inagaw mo na nga, hindi ba? Nagtikiman pa nga kayo eh. Nagsisisi na si Kent sa ginawa niya, Cheska. At ako, nadala lang kami ng kalasingan. Pwede ba? Huwag na nating pag-usapan ng kababuyan nyo. Gaya ng sabi ko, may kadate ako ngayon. I am moving on, Arcilia. Kaya wala na akong pakialam kung anong gagawin nyo ni Kent. Aalis na sana ako ngunit hinawakan niya ang braso ko. Ano ba? Hindi. Hindi makakagraduate si Kent. Wika niya. O and so? Wala siyang pabayad sa tuition eh. Kaya hindi siya makakagraduate. Ikaw naman ang nagpapaaral sa kanya, hindi ba? Bakit hindi mo siya bigyan ng pera? O bakit hindi ikaw ang magbigay, Arcilia? Mukhang sarap na sarap naman kayo sa isa't isa eh. Ikaw ang magbigay, hindi ko naman siya anak para ibigay ko ang lahat ng pera ko para sa kanya. Hindi ko siya asawa at hindi ko na siya boyfriend. Iwinakli ko ang kamay niya at saka lumabas na sa restroom. Paglabas ko, nakita ko agad si Red na naghihintay. Agad ko siyang nilapitan at hinawakan sa braso. What's wrong? Tanong niya. Bumalik na tayo? Saad ko't hihilahin ko na sana siya nang makita ko naman si Kent. Gosh! Bakit siya nandito? Nag-date ba sila ni Arcilia? Cheska! Napasinghap ako't hindi alam ang gagawin. Bakit ba sa lahat ng pagkakataon ngayon pa? Ang kapal ng mga mukha nila. Cheska! Nilingon ko si Red at nakita ko na umigting ang panga niya habang nakitang papalapit si Kent sa amin. Hinawakan ko ang baba ni Red kaya't nagulat siyang napatingin sa akin. Favor lang. Ani ko. Halos desperada na. What is it? Tumingkayad ako para maabot ko siya at hinalikan ko siya sa labi. At pumikit. Narinig ko ang pagsinghap ni Kent mula sa malayo. Nang akmang hihiwalay na sana ako sa halik, hinapit naman ako ni Red at sinandal sa pader at sinuklian ang aking halik. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa naglalaban naming mga labi. Hindi ko alam pero nadala ko. Nang humiwalay siya sa halik, ay pareho kaming hinihingal. Hinawakan niyang mukha ko at nagkatinginan kami. Are you using me right now? May halong aliw na tanong niya sa akin. Ha? Nag-ask lang naman ako ng favor. Ani ko't halos hindi na makatingin sa kanya. Ayaw pa kasi akong tigilan ni Kent hanggang ngayon eh. Hanggang ngayon, sinusubukan niya pa rin makipagbalikan sa akin. Do you want him back? Napatingin ako sa kanya saka umiling. Hindi no, hindi na. Good, then let's go. Effective naman sigurong paghalik mo sa akin dahil umalis na siya. Tumango siya saka bumalik na sila sa restaurant. Magandang araw mga viewers. Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Masaya namang kasama ang pamilya ni Red. Kahit hindi pa nila ako masyadong kilala, hindi iba ang tingin nila sa akin. Kaya't imbis na mag-break na kunwari kami matapos ang araw na iyon, hindi natuloy dahil gusto pa nila akong makita muli. At simula sa araw na iyon, tuluyan ang nagparamdam sa akin si Red sa kanyang nararamdaman sa akin. At tinanggap ko naman yon kaya matapos din ang araw na yon, nagsimula na siyang manligaw sa akin. Red's point of view. Anak, dalhin mo naman si Cheska sa party bukas. Birthday ng pinsan mo eh. Saad ni Mama sa akin nang umuwi ako sa bahay. Yes ma, pupunta nga ako sa kanila ngayon eh. Ani ko habang inaayos ang sarili ko sa harapan ng salamin. Ngumiti si Mama sa akin. Grabe anak, ito talagang gusto kong makita sa iyo eh. Nakangiti at in love na in love. Hay salamat, hindi mo na ako tinatakot. Salamat din ma, hindi ka katulad noon sa mga palabas na matapobreng magulang. Ani ko, nahihiya nga si Cheska minsan dahil hindi raw siya katulad natin. Baka daw mag-ibang tingin ninyo sa kanya. Ano ka ba naman? Wala naman sa estado ng buhay ang pagmamahalan. Sino ba naman ako para pigilan ka anak? Kahit sino pa yan, basta lang mahal mo at kaligayahan mo, hindi ako kailanman tututol. Basta, bigyan mo lang ako ng apo ha? Natawa na lamang ako sa kanya. 3 buwan na palang nakalipas simula nang ma-invite si Cheska sa isang salo-salo. Sa araw ding yun, nagsimula rin akong manligaw sa kanya.
1 buwan din ang tinagal bago niya ako sinagot. At ngayon, 2 buwan na kaming magkasintahan. Hindi naman mahirap magustuhan si Cheska. Siya ang pasok na pasok sa mga tipo ko. Mabait at family-oriented. Isa lang ang pinangako ko sa kanya. Iyon ay ang hindi gagawin ang ginawa ng ex niya sa kanya. Para sa'yo, ani ko. Habang inilahad ko ang bulaklak ng rosas kay Cheska nang makarating ako sa bahay niya. Kita ko ang pamumula ng kanyang pisngi kaya't mas lalo lamang akong napangiti. Salamat, pasok ka. Ani't sabay kaming pumasok sa loob. Welcome na welcome ako sa pamilya niya. Lalo na ang mama niya na kapag pumupunta ako, nilulutuan ako ng specialty nila. I didn't expect na ganito ang magiging pakikitungo nila sa akin. Akala ko nga mahihirapan pa ako dahil mukhang nakakatakot ang papa ni Cheska. At maldita naman ang itsura ng mama niya. Isasama kita sa party bukas ha. Wika ko kay Cheska nang kami na lamang dalawa sa sala nila. Gusto ka daw ulit makita nila mama eh. Yumakap siya sa braso ko. Anong oras ba? May trabaho kasi ako sa bar. Sa gabi pa naman. Sagot ko sabay tingin sa kanya. Mag-resign ka na lang kaya sa trabaho mo. Natatakot na ako para sa iyo eh. Kahit waitress ka, hindi imposible na hindi ka mabastos, babe. Ayun lang kasi ang tumatanggap ng high school graduate. Anya sabay nguso. At saka nag-iipon kasi ako. Ano bang pinag-iipunan mo, ha? Tanong ko sabay hawak sa baba niya. Sa akin ka na lang kaya magtrabaho. Magre-retire na ang sekretary ko. Magandang trabaho. Makakasama mo pa ako palagi. Baka naman hindi lang trabaho ang gagawin natin doon. Anya, at saka mahina niya akong tinampal sa braso. Kilala pa naman kita. Natawa ko. Bakit? Ano bang gagawin natin doon bukod sa magtrabaho? Hindi siya sumagot kaya't inilapit ko ang mukha ko sa kanya. Sagutin mo ako, Cheska. Ano bang gagawin natin doon bukod sa magtrabaho? Bumaba ang tingin ko sa kanyang mapupulang labi. Kanina ko pa yung tinitingnan. Ang sarap halikan. Dinilaan ko ang ibabang labi ko at unti-unting inilapit ang aking labi ng, Hay naku! Naitulak ako ni Cheska at napaayos sa sarili nang marinig namin ang boses ng kanyang mama. Bigla akong nahiya at nakagat ang labi, lalo na nang makita ko na natigilan siya. Aba! Nakapamewang pa siya. May plano ba kayong gumawa ng milagro? Nako ha, wag dito oy. Maririnig talaga yan ng mga kapitbahay. Hala kayo? Ma, hindi. Tanggi ni Cheska at nagtago sa likod ko. Nako, saka ng pagbubuntis ha. Mag-condom ka iho kung kinakailangan. 23 pa lang yung anak ko at hindi pa yan kailanman nagagalaw ng ex niyang isang hangin lang. Lilipad na ang katawan. Ani mama niya. Ikaw naman 28 na, matured na mag-isip. Yung anak ko, kahit ganyan yan, isip bata pa yan. Kaya't ingatan mo ha. Kasal muna bago buntes. I understand po. Ani ko sa mama niya. Pero wala po kaming ginagawa. Pero gagawa pa lang. Ani mama. Mga kabataan talaga mapupusok. Hay nako, makaalis na nga. Nang makaalis na ang mama niya ay umalis na si Cheska mula sa likod ko at hindi na umimik. Siguro hiyang-hiya siya kaya't niyakap ko na lang siya saka hinalikan sa noo. The next day, naghanda na ako para sa birthday ng aking pinsan na si Donald. Sa hotel gaganapin ang kanyang birthday kaya mga formal na suot ang gagamitin. Nandito ako ngayon sa powder room ng mga lalaki. Inayos ko ang necktie ko saka inayos din ang buhok. Si Cheska naman kasama sila mama, kaya hindi na ako dapat mag-alala pa. Paglabas ko sa restroom, nabangga akong isang babae kaya't napaupo siya sa sahig. Sorry, nilahad ko ang aking kamay upang tulungan siyang makatayo. Ngumiti naman siya sa akin saka tinanggap niya ang kamay ko. Salamat! Anya, at nanatili pa rin siyang nakahawak sa kamay ko. Ikaw ba si Red Lopez? Ang bagong boyfriend ni Cheska? Who are you? Tanong ko. Hinaplos niya ang katawan ko at napatras ako nang inilagay niya ang kanyang palad sa aking dibdib. Totoo palang naririnig ko na big time ang bago niya. Humagikik siya. Ang bango mo ah. Get off me. Ani ko saka inalis ang palad niya sa dibdib ko. Napasinghap naman siya sa ginawa ko. Oh my gosh! Humagikik siya. Ang gwapo mo at hindi ka easy ah.
mukhang mahihirapan ako sa'yo. Kumindat siya saka bumulong. Kung gusto mong hindi bubulabugin ni Kent ang buhay ni Cheska, sumama ka sa akin, baby boy. Nag-flying kiss siya sa akin bago ako nilagpasan at iniwan na kunot ang noo. Who the hell is she? Napailing na lamang ako saka bumalik na sa event kung saan naghihintay na ang girlfriend ko. Cheska's point of view. Kinantahan namin ng happy birthday ang pinsan ni Red. Nasa tabi ko lamang siya habang hapit-hapit ang bewang ko. Ibang-iba talagang birthday ng mga mayayaman. Sosyal na sosyal. At kung sino lang ang invited, sila lang talaga. Pati ang mga pagkain, mga sosyali na kahit ako na hindi naman mayaman, nahihiya sa kakainin dahil ang mga pagkain mas mahal pa sa suot ko. Did you enjoy the party? Tanong sa akin ni Red habang yakap niya ako mula sa likuran. Nasa hardin kami ngayon. Nagpapahangin at katatapos lang ng party. Oo, marami akong natikman na masarap. Lalo na yung chocolate fountain. Ang sarap noon. Pagkukwento ko. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa aking leeg kaya't medyo nakiliti ako. Salamat, Red ah. Pasasalamat ko. Ngayon ko lang naranasan ng mga ganito. Ang alin? Ang party? Umiling ako. Hindi. Humawak ako sa braso niyang nakayakap sa akin. Yung ganito, ang sweet-sweet mo sa akin na kailanman ay hindi ko naranasan kay Kent. Siguro dahil mga bata pa kami noon pero first time ko sa lahat ng ito, Red. Pinaharap niya ako sa kanya at inilagay ko ang kamay ko sa likod ng kanyang leeg. You are my first girlfriend. Wika niya sa akin. At hindi na ako maghahanap pa ng iba, Cheska. Kaya itong chance na ibinigay mo sa akin, hindi ko sasayangin yun. I'll make sure that you will end up with me. No matter what. Pinagtagpo niya ang aming mga noo at akmang hahalikan na sana ako nang biglang tumunog ang phone niya. Tumikhim ako at bahagyang nahiya. Sagutin mo muna. Ngumuso ako. Sinagot ni Red ang tawag. Yes, Donald? Now? Alright. Okay, I'll go. Wait, okay? Ibinaba ni Red ang tawag at saka ako tiningnan. Babalik lang ako sa loob saglit. May sasabihin sa Donald eh. Personal daw. Let's go? Maghihintay na lang ako sa'yo rito. Magpapahangin lang ako saglit. Are you sure? Malamig dito sa labas. Niyakap ko ang sarili ko. Ayos lang naman, wala namang lamok eh. Hindi na siya nagsalita ngunit hinubad niya ang kanyang coat at saka inilagay sa akin. Ayan, para hindi na malamig. Babalik ako agad ha? Saglit lang to. Tumango ako at pumikit na lang nang halikan niya ako sa labi. Nang bumalik na sa hotel si Red, habang ako ay naupo sa bench, tumingala ako upang makita mga bituin sa langit. Ngayon lang ako nakaramdam ng kaginhawahan. Ngayon lang ako nakaramdam ng assurance sa mga yakap at halik pa lang ni Red. Idagdag pa ang pamilya niya na tanggap ako. Kahit hindi ako katulad nila na may kaya sa buhay at may narating. Cheska. Binaling ko ang tingin ko sa tumawag sa pangalan ko at napatayo ako nang makita ko ang isang tao na hindi ko inaasahan. Kent? Nandito ka rin pala. Tama nga sa Ercilia. Nandito ka. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Pinasadahan niya ako ng tingin at kita ko ang mangha sa kanyang mga mata. Ibang-iba ka na. Wika niya. Para ka ng mayaman. Ang sexy mo at mas lalong gumanda. Bakit ka ba nandito? Kinabahan ako. Malibang bisitahin kong ex ko? Tanong niya. Ilang buwan din kitang hindi nakita tapos ngayon ibang-iba ka na. Ganun yan siguro kapag big time ang boyfriend mo, no? Kung wala ka nang sasabihin sa akin na alis na ako, ayokong magsayang ng oras sa isang katulad mo. Aalis na sana ako sa hardin nang mahawakan niya ang braso ko na siyang nagpatigil sa akin. Ano ba? Singhal ko sa kanya. Bitawan mo nga ako. Hindi ko pa rin tanggap na wala ka na sa akin. Ilang taon na akong naghintay na makauwi ka. Yun lang naman ang nakita mo eh. Pero inamin mo na 2 taon yun na akong niloloko. Pwede ba? Naka-move on na ako sa'yo. Humigpit ang hawak niya sa braso ko kaya't nakaramdam ako ng takot. 6 na taon tayong magkarelasyon, Cheska. Hindi ko ba sasayangan dun? Hindi. Ang pakikipaghiwalay sa'yo ay siyang pinakamagandang desisyong nagawa ko sa buhay ko. Kent, bitawan mo na ako.
Pero napatili na lamang ako nang bigla niyang hinapit ang aking bewang palapit sa kanya at sapilitan akong hinalikan sa labi. Napasinghap ako sa ginawa niya at sinubukan siyang itulak. Pero mas idiniin niya ang kanyang sarili sa akin. "What's the meaning of this?" Nanghina si Kent sa narinig niya kaya't naitulak ko siya at pinunasan ng labi gamit ang kamay. Nang binalingan kong nagsalita, namilog ang mata ko nang makita ko si Tita Rina. Tita! Namutla ako. "Niloloko mo ba ang anak ko, iha?" Tanong ni Tita Rina at kita ko ang galit sa kanyang mga mata. "Don't you deny it! I saw it!" Umiling ako. "Tita, hindi ko niloloko si Red." "Girlfriend ko siya, ma'am." Pagsabat naman ni Kent. 6 na taon na kami. "Kent, tama na please. Bakit mo ba to ginagawa?" Hinarap ko ulit si Tita. "Tita, I swear, hindi ko niloloko si Red. Hiwalay na po kami ni Kent at ang nakita mo pinuwersa niya ako." "Ayaw ko pa naman sa lahat ay ang niloloko ang nag-iisang anak ko, iha." Malamig na sambit ni Tita. "Suportado kong anak ko. I liked and accepted you because you are my son's happiness. Ayaw ko siyang mag-isa sa buhay kapag nawala ako sa buhay niya. I accepted you kahit sobrang layo mo sa estado namin. Pero ano itong ipinakita mo sa akin ngayon?" Umiling ako at sinubukan kong lumapit sa kanya. "Tita, maniwala po kayo sa akin. Mahal ko si Red at hindi ko siya niloloko." Sinampal niya ako kaya't doon na tuluyang tumulo ang luha sa aking mga mata. "Don't you dare lie to me! I saw it with my own eyes." Giit ni Tita Rina at dinuro ako. "Nagustuhan pa naman kita para sa anak ko. Pero nagbago ng isip ko sa'yo. You are a slut. Huwag ka nang bumalik rito. Huwag ka nang lumapit sa anak ko. Ayokong mapaligiran ng malalanding anak ko." "Tita!" "Cheska!" Bumuhos ang luha sa aking mga mata nang umalis si Tita. Humarap ako kay Kent at saka malakas siyang sinampal. Natigilan siya sa ginawa ko. "Masaya ka na? Masaya ka na ba, Kent?" Sigaw ko habang umiiyak. "Ayun! Nasira na ako sa mga mata ng ina ng mahal ko. Masaya ka na ba?" Hindi siya nagsalita. "Ngayong nagawa mo ng gusto mo, umalis ka na sa buhay ko at huwag ka nang magpapakita sa akin." Ani ko saka tumakbong palayo. Hiyang-hiya na ako. Parang ayaw ko nang humarap muli kay Red at sa pamilya niya. Red's point of view. "Thank you, Red. Sobrang ganda ng regalo mo sa akin. Nagustuhan ko." Ani Donald saka tinapik ang balikat ko. "O sige na, mauna na kami. Naantok na ang asawa ko eh. Nasa sasakyan na. Hinihintay na ako eh." "Sige Donald, salamat din." Tiningnan kong relo ko at halos 20 minutes ang tinagal sa usapan namin ni Donald. Napahaba kasing usapan namin kaya't hindi ko namalayan ng oras. "Excuse me?" Kumunot ang noo ko nang makita kong muli ang babae. Ngayon nakilala ko na siya. "Are you trying to seduce me?" Agad kong tanong. Tumawang babae saka inubos ang red wine niya. "Why are you here anyways? You're not invited." "Oo nga eh, sayang. Dapat nga magpasalamat si Cheska sa akin dahil kung hindi niya kami nahuli ni Kent, hindi niya mararanasan ang ganitong klase ng buhay." Humagikik siya. "Nandito pala si Kent. Sigurado ako na gandang-ganda na yun kay Cheska." Umigting ang pangako sa narinig at hinawakan ang braso niya nang sinubukan niya akong hawakan. Humigpit ang hawak ko kaya't kita kong bahagya siyang namutla. "Aray! What do you want? Hindi ka ba nahiya? You betrayed your friend. And now you're trying to seduce me na hindi naman gumagana?" Umigting ang pangako. "Gusto mo bang ipakulong ko kayo?" "Bitawan mo ko, please!" "Anong gagawin ng tarantadong yun sa girlfriend ko, ha?" Madilim kong tanong. "Gustong makipagbalikan ni Ken kay Cheska." Pag-amin niya't nagpupumiglas siya sa hawak ko. "Kaya plano kong landiin ka para magkabalikan na sila." Binitawan ko siya kaya't napasinghap siya. Inayos ko ang necktie ko saka lalabas na sana ako sa hotel nang makasalubong ko si Mama. Galit na galit ang kanyang mukha. "Ma, what's wrong?" "Mabuti naman at andito ka na. Hiwalayan mo na ang girlfriend mo." Anya na siyang ikinagulat ko. "She is a cheater. I saw her with a man. They kissed. You deserve better, anak.
Huwag kang mag-alala. Hahanapan kita ng mas nababagay sa'yo. Umawang ang labi ko. Did you do something to her? Well, hindi ko napigilan ang emosyon ko. Anya, I slapped her and I said hurtful words. That's what she get for cheating on you, son. She's not cheating on me. Giit ko't bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Ano sinabi mo sa kanya? Anak, why are you defending her? Hindi mo nakita pero nakita ko. You don't know anything, ma. Sana lang hindi mo sa kanya sinabing hiwalayan ako. Namutla si mama sa sinabi ko. Anak! Sir? Sir Red! Nakita ko ang pagtakbo ng aking sekretary na si Julius patungo sa akin. Pati ang ibang tao sa hotel sa entrance ay napatingin na sa amin. Julius, what's wrong? Kunot noong tanong ko. Sir! Pinagpapawisan niyang sabi. Si Ma'am Cheska ho. Namutla ako. Why? Ano nangyari sa kanya? Nabangga ng sasakyan si Ma'am Cheska, sir. Saglit na tumigil ang mundo ko sa aking narinig. Marami pang sinabi si Julius ngunit hindi ko na yun pinakinggan. Tumakbo na ako palabas at nakita ko na ang kararating lang na ambulansya sa isang kalsada. At doon, nakita ko ang duguan at walang malay na si Cheska. Nanghina ako sa aking nakita. Hindi kalayuan sa akin ay nakatulala na si Kent. Pati siya'y nagulat sa nakita. Anong ginawa niya? Tumakbo ko patungo sa girlfriend ko at maraming dugo ang kumalat sa sahig. Oh my gosh! Reaksyon ni mama. Sinubukan kong lumapit kay Cheska ngunit pinagbawalan ako dahil ang mga nurse at doktor lang ang pwede. Kinuha na siya at inilagay sa ambulansya. At ang nakasagasa, todo piglas habang nakaposas. Wala akong kasalanan, sir. Bigla lang siyang tumawid eh. Hindi ko kasalanan yun, sir. Sigaw ng lalaking nakasagasa. Sir! Anak! Napahawak sa braso ko si mama. Bumalik ang tingin ko kay Kent at nang magkatinginan kami, kita ko ang takot sa mukha niya. Lumapit ako at narinig ko ang pagtawag ni mama sa pangalan ko. What did you do to my girlfriend? Galit kong tanong sabay kwelyo sa kanya. Ha? Tell me. Hinabol mo ba siya, ha? Where's your freaking shame, you piece of shit? Hinawakan niyang kamay kong nakakwelyo sa kanya. Hindi ko naman sinasadya eh. Sinubukan ko lang siyang habulin pero hindi ko akalain na mangyayari yon. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Mahal ko si Cheska. Huli ka na. She's mine now. At hindi mo na dapat ginugulo ang buhay ng babaeng niloko mo. At itinula ko na siya. Anak! Leave me alone, ma. Pagputol ko sa kanya, tumulo na ang luha sa mga mata ko. Kailangan ako ng girlfriend ko ngayon. I need to go. Dali-dali akong sumakay sa kotse ko at mabilis na nag-drive patungo sa ospital kung saan dinala si Cheska. Marami ang dugong nawala sa kanya at wala rin siyang malay. Marami kami ang nagtulong-tulong upang makahanap ng dugo. Kasama na rin ang mama ko na siyang guilty sa pangyayari. Pero wala nang oras para magsisihan. Lahat ay hindi inaasahan ang nangyari. Kaya't ang magagawa na lamang namin is to save her. Red, maraming salamat talaga. Iyak na pasasalamat ng mama ni Cheska sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng dugo. Napakabuti mo sa anak namin. Iyon ang sinabi niya sa akin matapos i-anunsyo ng doktor na maayos na ang kalagayan ni Cheska. Halos lumuhod sa harapan ko ang mama niya pero pinigilan ko siya. Mahal na mahal ko pong anak niyo. Wika ko. Kaya't gagawin ko talagang lahat para lang po mailigtas siya. Napahagulgol na ang mama ni Cheska at saka yumakap na sa akin. Napapikit na rin ako at dinama ang kanyang yakap. Ma! Gising na po si ate! Maligayang sambit ng kapatid na babae ni Cheska na si Chelsea. Kitang-kita ko ang saya sa kanyang mukha nang i-anunsyo niya yon. Kumala sa yakap si tita at mabilis na pumasok sa kwarto. Napangiti na lamang ako nang marinig ko ang kanilang iyakan sa loob. Nakahinga ko ng maluwag. Damn, Cheska, tinakot mo ko. Anak! Napatingin ako kay mama. Ma, umayos ako sa aking pagtayo. Bumaba ang tingin ko sa kanyang dala. Basket ito na may mga lamang prutas. Gising na ba siya? Tanong niya at kinagat ang ibabang labi. Gusto ko sana itong ibigay eh. Peace offering. I felt guilty, anak. I'm so sorry.
Nag-conclude kagad ako. Tinapik ko ang balikat ni Mama. Gising na po siya. You can give it to her pagkatapos nilang mag-usap sa loob. Tumango si Mama saka napabugan ng hangin. Everything went well. Nakita ko na muli ang babaeng mahal ko. Healthy and doing well. Nag-usap na rin sila ni Mama at nagkabati na rin sila. Masaya akong nakikita siyang balik na sa normal at nakangiti. I will make sure na hindi na muling mapapawi ang ngiti na yun sa piling ko. Cheska's point of view. Open your mouth please. Pakiusap ni Red sa akin habang sinusubukan niya akong subuan. Kaya ko naman, Red. Wika ko. Ako na. Aagawin ko sana ang hawak niyang kutsara ngunit inilayo niya ito sa akin at saka ninakawan ako ng halik sa labi. Nasa ospital pa ako ngayon at lalabas na bukas dahil tuluyan na akong naging maayos. Hindi rin nakulong ang nakasagasa sa akin dahil hindi naman niya kasalanan. Ako yung tumawid dahil hinahabol ako ni Kent. No, I'm going to feed you. Minsan lang to. Pagbigyan mo na ako. Wika niya, sabay nguso. Please, babe. Bumuntong hininga ako. Ay, sige na nga, makulit ka eh. Ngumiti siya at saka sinubuan ako. Wow, ang sarap ah. Saan mo nabili? Sumimangot siya. Niluto ko yan. Wow talaga? Hindi halata ah. At sinubuan muli ako. Marunong akong magluto. Pasado na ba ako para maging future husband mo? Ha? San ba tutungo ang relasyon natin, Cheska? Alam kong hindi pa tayo masyadong matagal pero sigurado na ako sa'yo. Kaya ang tanong, pasado na ba ako upang maging asawa mo? Tumango ako. Oo. Masarap kang magluto eh. Tumikhim siya. Masarap din naman ang nagluto. Natawa ako sa sinabi niya at saka mahina siyang sinapak. Kinabukasan ay naghanda na kami paglabas sa ospital. Habang iniimpake ni Mama ang mga gamit ko, biglang pumasok si Papa at sinabi na, nandito sila Kent at Arcilia. Anong ginagawa nila rito? Tanong ko. Gusto ko raw nilang makausap. Wika ni Papa. Ayoko nga sana dahil baka ayaw mo. Pero sabi nila last na ito. Hindi na raw sila manggugulo sa buhay mo. Bumuntong hininga ako. Ay, okay sige, papasukin mo po sila, Papa. Anak! Protesta ni Mama. Baka kung ano na namang gawin yan sa'yo. Bahala na ma, gusto ko na rin matapos ang lahat ng ito eh. Gusto ko nang mag-move forward sa buhay ko. At kapag hindi naging malinaw ang lahat, hindi kami uusad. Nagtagal ang tingin sa akin ni Mama bago siya bumuntong hininga. At tumango na lang. O sige, pero huli na yan ha. Ayoko nang magkaroon ka pa muli ng koneksyon sa mga taong yan. Ani Mama at hinila na si Chelsea. Lumabas muna tayo. Paglabas nila Mama, Papa at Chelsea ay siyang pagpasok naman ng dalawang taong naging importante sa buhay ko. Pareho silang nakayukot, halos hindi na sila tumitingin sa akin. Napabuga ako ng hangin. Yuyuko na lang ba kayo palagi? Napasinghap sila at unang nag-angat ng tingin sa akin si Arcilia. Cheska! Kinagat niya ang ibabang labi niya at nagbaba muli ng tingin. Sorry. Sa katagang yun ay parang hinaplos ang matigas kong puso sa kanila. Kasi iyon lang naman talaga ang hinihintay ko the whole time. Ang kanilang sinserong sorry. Sorry kasi naging masama akong kaibigan. Sinira akong tiwala mo sa akin. Sunod-sunod niyang nasabi at nag-angat ng tingin sa akin. Wala na akong ibang sasabihin dahil inaamin kong pagkakamali ko at nagsisisi ako, Cheska. Tumango ako. Sapat na yung narinig ko upang mabawasan ang bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. Cheska. Napasinghap ako nang si Kent naman ang nagsalita at nag-angat siya ng tingin sa akin. I'm sorry for hurting you. For not being a good boyfriend. For cheating on you. Anya sa sinserong boses. Minahal kita at lahat ng ipinakita ko sa iyo noon ay totoo. Sorry kasi nadala ako sa mga bagay na hindi dapat gawin. Sorry dahil nasira ako ang tiwala mo sa akin. I'm sorry, Cheska.
Tuluyan ng tumulo ang luha sa aking mga mata. Sa ilang buwan kong pagtitiis kahit nahilom na ang sugat sa aking puso, kulang pa rin talaga para makausad sa buhay. At ito na nga yun, ang pinakahihintay ko sa lahat. Ang sorry nila. Nagsisisi ako sa ginawa ko. Naging masama ako sa'yo. Kahit na mali ang ginawa ko, ipinilit ko pa rin ang sarili ko sa'yo. I'm sorry for my behavior. You are the best girl I've met, Cheska. And now, I'm finally letting you go. Thank you and I'm sorry. Nabasag ang boses ni Ken sa huli niyang sinabi. Tumango ako at pinalis ko ang luha na tumulo sa aking mga mata. At saka bumuga ng hangin. Yun lang ang gusto kong marinig sa inyong dalawa. Ani ko. At saka ngumiti sa kanila. Salamat. Gumaan ang puso ko. At sorry din sa mga nasabi at nagawa ko noong galit ako. Cheska, nandito na ang kotse ng boyfriend mo. Alika na. Bago nangyari ang lahat ng yon, kayo ang pinakamalapit sa puso ko bukod sa pamilya ko. Anak! Opo, ma. Sagot ko at tumingin muli sa kanila. Aalis na ako Sana magkaroon kayo ng pagkakataon na patawarin ang mga sarili nyo. Gaya ng pagpapatawad ko sa sarili ko. Paalam. At lumabas ako sa kwarto ng ospital na magaan ang pakiramdam sa dibdib. Hindi naman ako pakipot na tao. Isang sorry lang basta sincero. Ayos lang sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun ay napapatawad ko na sila. Hindi naman kasi yun ganun kadali. Lalo na't marami ang nasira. Isa na ron ang tiwala. Pagkalabas ko sa ospital ay nakita ko ang Red na naghihintay sa akin sa labas ng kanyang kotse. Natigilan ako sa paglalakad at napatitig sa kanya. This man in front of me right now is the man that I love. To be in love once again is a risk. Lalo na kung galing sa napakasakit na ending ang unang relasyon. Hindi ko nga akalain na kaya ko pa palang magmahal muli pagkatapos kay Kent. Sa tagal ng relasyon namin, hindi ko na naisip na magmamahal pa ng iba. Pero sadyang bilog ang mundo. Kahit gaano pa katagal ang relasyon, may mangyayari pa talaga. At iyon nga, dumating si Red Lopez sa buhay ko. Para siyang pinadala ng tadhana sa akin. Parang regalo siya mula sa sakit. Parang pinaranas muna sa akin kung paanong masaktan sa pag-ibig, bago ibigay sa akin ang tunay na pag-ibig. Red! Tawag ko sa kanya, tumakbo palapit sa kanya. Nang makalapit ay agad ko siyang niyakap at saka hinalikan sa labi. Ngumiti naman siya sa akin. Masaya akong makita kang masaya, Cheska. Maayos na bang pakiramdam mo? Tanong niya sabay hapit sa bewang ko. Oo, maayos ang pakiramdam ko, babe. Sabi ko. May hinanda ako sa bahay niyo mga niluluto ko. Kinarir mo na yata ang pagiging cook mo Pasado na ba sa pagiging asawa mo? Tanong niya sa akin. Pasadong pasado, babe. Binuksan niya na ang passenger seat at saka tiningnan ako. Let's go. Marami ang naghihintay sa pagdating mo. Tumango ako at saka pumasok na sa loob ng kanyang kotse. Lumipas ang ilang buwan. Mas lalo lamang naging malalim ang aming pag-iibigan. Mas lalo lamang itong naging matibay, kahit may konting pagsubok na dumating sa buhay. Marami akong natutunan sa relasyon na ito, na hindi sa lahat ng bagay, nasa iyo nakasentro ang atensyon. May balance, lalo na nang magsimula na akong mag-aral sa kolehiyo sa edad na 23 at naging busy rin si Red sa kanyang trabaho. Pero kahit busy kami, hindi pa rin nawawala ang pag-iibigan at tiwala sa isa't isa. Kaya naman ay umabot ng ilang taon ang relasyon namin. Dahil mas pinili naming magtulungan upang hindi masira ang isa't isa. Gaya ng sabi ng karamihan, romantic relationship is consist of two people who love each other. Kung isa lang ang sumubok na i-work, hindi na yun relasyon. Kaya naman sa mismong Valentine's Day ng aming school sa kolehiyo, bigla na lamang nawindang ang lahat. Lalo na nang mag-propose sa gitna ng oval ang aking pinakamamahal na si Red. Nakaluhod siya sa harapan ko habang may singsing na kumikinang sa isang maliit na box. Red! Pumula ang buong mukha ko kasabay ng pagtulo ng luha ko. Sigurado ka na ba sa akin? I'm always sure about you, Cheska. Wika niya habang nakatingala sa akin. I am sure about you.
Ikaw ang gusto kong maging ina ng dosenang apo ni Mama. Natawa naman ako sa sinabi niya at narinig ko ang tilian ng mga estudyanteng nakapalibot sa amin. Grabe naman, bakit dito pa? Pulang-pula ang mukha ko. Dahil gusto kong malaman nila na akin ka na. 3rd year college ka na. 1 taon na lang at gagraduate ka na. But I can't wait any longer, Cheska. I want everyone to know that you're mine. So, will you marry me? Oo na yan! Oo na yan! Chant ng mga estudyante. Pinalis ko ang luha sa aking mata sa inilahad sa kanya ang kaliwang kamay ko. Sino ba ako para humindi sa'yo, Red? Tanong ko. Oo, pakakasalan kita. Pakakasalan kita, Red Lopez. Matapos kong sabihin yun, ay tumayo si Red mula sa pagkakaluhod at niyakap ako. Kasabay ng pagyakap niya sa akin ay yung paghulog ng petals galing sa ibabaw. May helicopter na dumaan at inihuhulog ang mga iyon. Goodness, I can't believe it. Bumuga siya ng hangin at nakita kong nanginginig ang kanyang kamay. Habang isinusuot sa dali, nang maisuot na niya sa akin ng singsing ay hinawakan niyang mukha ko at pinagtagpo ang mga noo namin. I love you so much. Ulit niya. I love you too, Red. Thank you for letting me experience how to fall in love once again. At napapikit ako nang hinalikan niya ako sa labi sa harap ng mga tao sa aming paligid. 1 taon yata kaming engaged ni Red bago kami kinasal. 1 araw lang matapos kong makuhang diploma ko, ay kasal agad. Kaya't sobrang ganap sa buhay ko dahil doon. At ngayong naikasal na ako, isa lang ang masasabi ko sa mga taong takot umibig muli. Don't be afraid to fall in love once again. Wakas!